Hello guys! Magandang gabi sa inyong lahat and welcome back dito sa panibago nating video dito sa ating channel. This is Anthony, ang palagyan nyo nakakasama sa lahat ng mga kwentuhan, mga balitaktakan at sharing ng information dito sa channel na to tungkol sa ating pag-aalaga ng RTL chicken. So, ayan. So, kung kayo po ay naghahanap ng building ng sukat ng building kung paano ito i-construct, may video tayong papanoorin na napaka-detailed, no? So ito ay galing sa isang kapwa natin YouTuber na si Pabs De La Cruz, no? So sa lahat ng mga gustong makakita ng mga tips and kung paano mag-alaga at maging matagumpay sa pag-aalaga ng RTL chicken, si Pabs ay isa sa mga katulad natin na nagbibigay ng mga informative na videos para sa pag-aalaga ng manok, no? So guys, ang kanyang video na to sa pagbuo ng isang RTL housing, no, RTL chicken housing is napakaganda, no. So gusto kong i-share sa inyo ito para magkaroon kayo ng idea kung hindi nyo pa napapanood ang video na to. Pero kung gusto nyo naman panoorin, mas maganda din na puntahan nyo yung channel niya, i-click nyo yung kanyang channel, tapos i-subscribe nyo na din pagka nyo pong napanood itong video na to. Anyway, maraming salamat sa video na to, Pabs De La Cruz. Hopefully bumalik ka na ulit sa pag-aalaga ng RTL dahil alam ko medyo tumigil ka ng konti, nag-pause ka ng konti sa pag-aalaga ng RTL. But anyway, thanks for your information, sharing dito sa YouTube ng mga videos na marami ding natutulungan. So anyway, wag na natin patagalin guys at puntahan na natin itong video niya na to tungkol sa housing, no. Itong housing na to ay napakaganda ng pagka-design at siguro pwede natin gamitin yung design para i-construct yung ating pinaplano na RTL housing, no, yung housing ng ating mga manok. Ito siguro baka medyo mahal-mahal lang konti ang gastos, or pwede mong gawin din ito na medyo simple lang, kahoy ang gagamitin, no? So anyway, panoorin na natin at mag-comment tayo habang pinapanood natin. Okay, so yung layout ng building dito guys, ang sabi niya ay 4 meters by 24 meters. So medyo malapad ng konti, tapos medyo mahaba, no? So 4 meters yung akin. Ang ginawa ko ay 4 meters din ang base, tapos 16 meters naman yung haba nung sa akin. Okay, so makikita nyo dito may 2 layers siya ng hollow blocks, no, na i-layout sa ground, no, para maging elevated ng konti. So ito makikita nyo dito na itong hollow blocks na to ay may foundation. So mahalaga na meron tayo nito. Tapos sa loob makikita nyo na medyo hindi ang flooring niya hindi siya kasing taas noong flooring, no, na parang sa loob parang meron siyang anong tawag doon, hukay, no. So maganda din yung makita natin to, no, na hindi siya pantay doon sa ibabaw ng floor ng hollow blocks, kundi mas malalim ng konti. Okay, so makikita mo meron siya ditong 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bali 12 yung kanyang haligi dito, no? So concrete din siya, buhos siya. Pwede itong gawing hindi buhos, pwedeng yung foundation lang tapos kahoy na yung pataas, or pwede din na yung metal purlins, no, yung medyo matitibay na mga metal, o kaya tubo pwedeng gamitin dito, o kaya naman sa
sa akin ang ginamit namin ay kalap, no, yung haligi namin ay kalap, yung malalaki na mga kahoy na kalap, yun ang aming ginamit na haligi. So bali 12 ang baseline nito, ang haligi. So yan, ang pagitan kung concrete ang gagamitin mo or kahit anong gagamitin mo, 4.8 meters, no, 4.8 meters. Tapos ang height niya 3.5 meters ang height, tapos yung pinakang size ng yung dimension ng haligi mo ay 0.25 times 0.25 meters, no, so 250 centimeters. Okay, so pwedeng gamitin dito, ang ginamit niya pala dito, lumber trusses, no? So yung mga niyog, kung meron kang maraming niyog sa lugar mo, katulad nung kaibigan nating taga Batangas, no, ang ginawa niya, nagpalagari siya ng mga kahoy o niyog doon sa kanyang lugar at yun ang ginamit. So dito pwede yon, o kaya bumili ka ng lumber, ng coco lumber, o kaya ay lumber, no, pwede mong gamitin, or pwede mong gamitin din yung mga metal trusses na, no. So 5 cm by 20 cm yung trusses mo. So yon, ang distance ng trusses is 2.4 meters bawat isa. So yung mga yan, yung nasa taas mo, 2.4 meters bawat isa. Ayun, so kung gagamit ka ng wood purlins, pwede mong gamitin yon, 5 cm by 75 centimeters. Yung iba ang ginagamit ay ang metal purlins na, so pwede rin yon. Kung may budget ka, mas maganda. So pwedeng ang bubong ay yung painted ordinary corrugated, no, GI sheet for roofing, no, pwede yan, or pwede rin na pawid ang gamitin ninyo, or pwede rin na yung medyo maganda na medyo makapal, no, yung medyo mahal-mahal lang konti kung may budget ka para pang matagalan na, no. Okay, so yung design na to pwedeng dalawang building kung meron kang space, no, at may budget ka, dalawang building mas maganda. So ang isang building nito ay 1,400 ang capacity. So kung may space ka na ganito kalaki, dalawang 4x20 na space, pwedeng 2,800 ang building capacity mo, no? So mas maganda na magsimula din sa ganito karami habang nag-aaral ka, kung may budget ka, no, kung may puhunan ka. Okay, so isa sa pinakamahalaga at pinaka-importante na meron sa ating poultry, sa ating farm, is yung system ng tubig, no, yung maayos na sistema ng patubig, no, kasi kung wala yan, you might as well kiss the business goodbye, no, kasi syempre ang ating mga manok ay nangangailangan ng tubig na malinis, no. So kung hindi malinis ang tubig, yan ang ating magiging problema. Ikalawa na pangangailangan is yung waste management natin. So pwede tayong maglagay ng septic tank, no, para doon yung pinaghugasan ng ating mga ipot ay doon pupunta, hindi sa kanal, hindi sa ilog, hindi sa labas lang, no, kasi ang tendency niyan pag nababasa ang itlog, nababasa ang ipot, nilalangaw yan, nagkakaroon ng uod, at the same time nilalangaw, namamaho, yan ang magiging cause ng problema, lalo na kung ikaw ay merong
malapit na kapitbahay kung ikaw ay nasa community. Okay? So, kung malayo ka, hindi rin maganda na wala kang septic tank kasi for environmental reason, kailangan talaga na meron kang maayos na paglalagyan ng iyong waste. No? Dapat may maayos na waste management. Meron kaming ganyan. Doon sa lumang piggery namin, ginamit naming waste management ng poultry namin. Okay? So, dapat may water system na maayos at may septic tank. Okay, so kung merong supply ng tubig na maayos, halimbawa nagpabaon ka ng tubo tapos may sarili kang supply ng tubig, pwede kang maglagay ng automatic electric pump, no? So dapat meron ka niyan kasi tapos meron kang tangke, no, para sa supply ng tubig. Pero kung wala naman, pwede namang katulad nung sa amin, bumba-bumba lang, no? Binubomba namin, hindi pa kami naglagay ng electric na water pump. Pero kung meron kang budget, mas maganda na meron ka para mas maalwan ang distribution ng tubig sa lahat ng mga tangke ng tubig sa loob ng mismong chicken house, no? Yung mga RTL houses natin. Okay, so maganda rin ito na makita ninyo sa septic tank. May filtration program din eh. So syempre, pag napipiltrate nyo yung inyong tubig, mas maganda bago pumunta ng septic tank. Okay, so yung pathway niya dito sa gitna, yung center pathway niya, 1 metro daw ang lapad, which is basically kalahati, hindi pa enough yung space na yon para gamitin mo pagka ikaw ay nagpapatuka ng manok. Hindi pwede na malapad masyado kasi para hindi ka masyado mapagod pag ikaw ay nagpapatuka o kaya ay nangungulekta ng itlog. Yung sa amin, exactly 1 meter lang yung nasa gitna na dinadaanan pagka nagpapatuka at saka nangungulekta ng itlog, no? So, importante yan kasi para hindi mapagod, no? Okay, so dito sa ilalim, mapapansin ninyo na hindi talaga siya level dun sa pinakataas at sa flooring. So ito yung idea. Ang idea nito is para pag pumatak diyan ang ipot, malilinis ninyo yan, makukuha ninyo yung ipot. At the same time, pagka inyong hinugasan at nilinis, naka-elevate yan, medyo naka-slope papunta dun sa dulo, dun sa area ng septic tank, naka-slant yan, naka-elevate dito sa taas, tapos naka-slope. Para na sa ganun yung tubig ay papunta sa septic tank, hindi ka mahirapan na maglinis. Ayan, so yan, dapat nakatagilid sa kanal, no, para mas madali siyang linisin, madaling tumakbo yung tubig. So yun guys, balikan natin, no, yung area, yung itong area na to. Napakaganda kasi nung
ginawa dito ni Pabs, no? Sobrang ganda ng pagka-design. Simple, pwede mong gawing na konkreto, pwedeng gawing kahoy, pwedeng gawing kalap lang, pwedeng pawid ang bubong. Tapos yung mga cages, yung mga RTL cages, pwede din yan na kahoy lang at saka kawayan, pwedeng ganon. Tapos yung gilid, wala siya masyadong nilagay, no? Kasi mas maganda yung ganitong open na walang dingding kasi ito ay mas maaliwala sa manok pagka tayo ay nag-alaga ng manok. Kasi during summer, sobrang init ng manok, kawawa ang mainit ang panahon, kawawa ang manok at minsan nagkakamatay ang manok dahil sa dehydration. Pagkalampasan ng hangin, mas maganda at mas nalalamigan ang mga manok. Ang maganda lang kapag ikaw ay pag tag-ulan naman, pwede kang maglagay ng trapal din sa gilid at sa unahan, no? At saka dun sa dulo. Pwedeng gawa ng trapal. Kapag may bagyo, ibababa mo lang yung trapal para nang sa ganon ay may protection din sa mga elements yung ating mga manok, no? So pagka ang iyong poultry ay ang paligid ay malinis, maganda to. Pero pagka yung hindi masyado malinis at masukal, dapat merong mga screen din na protection sa mga manok natin dahil may mga minsan may sawa, minsan may other elements na pwedeng pinsala sa ating mga alaga. So, yon. So guys, ito yung building na ang pwedeng gawin, gayanin. Actually, ginawa na ito ni Pabs sa atin, para sa atin, para sa ganon, may pattern tayo, libre na yung design, no? Meron ng binigay siyang design na libre na pwede natin talagang gayanin, no? 'Di ba? So, napakaganda niyan. So, may mga design na mas naka-elevate sila, no, na poultry, yung naka-elevate sila na mataas para pag bagsak ng ipot ay mas madaling linisin. Ayan. So, pwedeng itong ganitong design, pwedeng katulad ng ibang design, no. Yung kay Mang Mags na design, naka-elevate talaga siya, mataas, at halos karamihan ng mga RTL building na napapanood ko, yung mga commercialized na yung mga malalaki, mga naka-elevate talaga sila, nakahang yung mga flooring nila kasi ang kanilang idea is basically nga mas madaling linisin ang mga ipot, hindi na mamahaw kasi nagkakaroon ng anong tawag doon, ng hanging yung kanilang drying facility ng ipot para na sa ganun ay hindi siya nangangamoy, no? So yung binisita ko sa Oriental Mindoro, isa sa mga pinakamalaking poultry doon, RTL Poultry, yung farm ko, no, yung sa Palhi, no. Salamat kay Sir Patrick for allowing us to visit the farm. Yung kanila 4 na building, lahat matataas, lahat magaganda ang design, no. So at ang capacity ng bawat isang building is 12,000, no. Pero ang 10,000 yung expected nila na yield doon, 12,000 ang ikinakarga doon every kargahan period, no. Nung pag kinakargahan nila, 12,000 ang kanilang kinakarga doon. So yun guys, hopefully itong video na to na ibinigay sa atin ng libre sa YouTube ni Pabs, ni Sir Pabs, ni Engineer Pabs, no, ay nakatulong sa atin. At doon sa mga nanonood sa akin at nagtatanong, puntahan nyo din itong video na to para nang sa ganon ay makita ninyo yung pinakang design, no. So maganda to. I-click nyo na rin yung subscribe button kay Pabs nang sa ganon ay hindi din naman sayang yung kanyang effort, no. Parang yun na lang ang bayad natin sa kanya, sa kanyang pag-share ng ganitong klase ng video, no. So it's very informative, no, at saka nandiyan na yung design, no. Nandiyan na yung design. Hindi ka nababayad ng
para gumawa ng ganyang klase ng design, at the same time accurate yung mga measurements, tapos kung anong dapat gawin. Mayroon ka talagang idea kung paano gagawin. So yun guys, maraming salamat sa mga sumusuporta sa atin, no? So bago tayo umalis ay gusto kong mag shout out sa ating mga kaibigan na patuloy na sumusuporta at nanonood dito sa ating mga videos, no? So magbasa tayo ng ilang mga comments at i-shout out din natin yung mga tao na patuloy na sumusuporta dito sa ating mga videos. So meron tayong bago dito na comment, ang mura po dyan sa inyo ng manok, sir, at PIDS, sabi niya, si Ma'am Arcel Palino. Thank you so much po sa panonood. Si Sir DJ Cast, maraming salamat. Ayan, saan daw siya makakabili ng battery cages dyan sa Tacloban. Shout out sa lahat ng mga RTL racers dyan sa parte ng Leyte, Samar. Ayan. Kasipag Janes Mix Vlog. Ayan, Kasipag Janes Mix Vlog, shout out sa iyo. Salamat po, ayan, sa panonood at salamat sa suporta. Ayan, si The Walk, panoorin nyo din po ito, si The Walk 101. Ayan, ang kanya mga content ay mga lugar dyan sa Pilipinas, no? So ayan, panoorin nyo po siya at palagi siya nagko-comment dito sa atin, although sometimes yung kanyang mga comment ay very negative, ay okay lang naman kasi we have freedom of speech dito sa ating channel. Hindi natin sinisensor yung mga ganyang opinion kasi may mga ganyan naman talagang opinion na hindi natin maiiwasan. Pero meron siya ditong comment na parang lumalabas na yung mga binabahagi natin dito ay hindi totoo at puro kasinungalingan lamang. Pero hinahanapan niya ako ng pruweba na 85% yung ating yield, no? Pero anyway, hindi ko kailangang magpatunay. Yung mga nag-aalaga ng RTL chicken ay alam nila yan kung ano yung totoo, no? So yon. Anyway, yan. Shout out sa lahat ng mga bagong nag-comment sa atin, yung mga bago nating supporters, no? So yan. Marami pang palaging nagko-comment at maraming salamat sa suporta ninyo mga ka-RTL, mga kamangyan, at sa lahat ng mga kababayan ko sa Oriental Mindoro. Maraming salamat sa pagsuporta, lalong-lalo na yung mga kaibigan natin na nag-susupport dito sa ating mga videos, no? Okay, so yan guys, kung nakarating ka dito sa dulo ng video na to, ay isubscribe mo na itong channel natin. And thank you so much for watching. See you all sa susunod nating mga videos. Bye-bye!